Alam kong marami pa rin sa atin ang hindi makapaniwala. Ako po, hindi pa ako makapaniwala sa mga nangyari. Katunayan, nung huling nagkita po kami, bago siya pumunta ng Samar, bago siya pumunta ng La Union, nagkukwentuhan pa po kami. Tinanong ko po siya, ay ko, Tito Yoyong, wala ka talagang sakit. Wala kang karamdaman. Sabi niya sa akin, oh, wala. Sabi ko, talaga. Kahit sugar, hindi mataas. Sagot niya, mataas. Sabi niya, kakaiba po talaga si Tito Yoyong. Walang kapares, walang katulad. At kailanman, walang magiging kapalit ang isang Yoyong Martires. Pag naisip natin si Tito Yoyong, sa una natin naiisip ay laging masaya, laging nagpapatawa. Pero alam niyo, ang dami ko rin pong natutunan sa kanya. Medyo lamang lang yung natutunan kong kalokohan sa kanya, pero marami din pong mga ayos at matitinong bagay. Mga mahalagang bagay tungkol sa buhay, tungkol sa politika. Yung nakwento nyo sa akin, lahat ng pinagdaanan niyan, lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa politika, history ng City Hall, pati sa maliliit na bagay, katulad ng kung anong isda ang dapat nating iwasan. Kung saan ang masarap ng mga bagong kainan, pag Green Hills. At marami ba pong iba? Madalas po kaming roommate noon, nung pareho po kaming konsehal. Yung second term niya ulit. Bale, 8 total term niya na po yun. Grabe po yung 27 years in public service na tuloy-tuloy, dire-diretso 9 consecutive terms. Yun nung nagsabay po kaming konsehal, pag may mga out of town o mga seminar, ganyan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero lagi ako yung ginagawa niyang roommate. Pag nagpipilian niya ng roommate, sabihin niya, uy, sama tayo. Siyempre, wala naman akong choice. Pero gusto ko rin naman kasi alam kong masarap mag-going to eh. Ito ng mga panahon na yun, talagang nakikinig lang ako, sinusubukan kong i-absorb lahat. Noong isang gabi, hindi ko alam kung sa Soler yata, kasi isang gabi, mga 7 p.m. nasa kwarto na kami, maaga naghapunan. Nagkukwento siya, kwento lang siya ng kwento. Kung ano-ano, alam niyo naman kung paano si Tito Yoyong. Kinuwento niya sa akin nung una niyang sinabi kay Papa, matatakbo siyang konsehal. Hindi ko na ulitin yung kwento niya. Pero mahabang kwento yun. Siguro, hindi lang 20-30 minutes. Sa bandang dulo ng kwento, sabi niya, sabi sa akin ng tatay mo, tapos nakatulog siya. Kapikit. Sabi ko, Tito Yung, ano sabi? Wala na, hindi na ako pinapansin sa tulog ko. So ako, late ako matulog. Mga 10, 11 p.m., babasa-basa lang ako sa kwarto. Bigla siyang umupo. Sabi niya, Kalbo! Nagulat ako. Yung pala tinutuloy na yung kwento niya. From 3 hours ago. Parang walang nangyari. Pero habang pinapanood ko rin siya nung konsehal siya, mga kwento ng panahon na vice mayor siya, kwento ng mga anak, mga taga City Hall, dyan po yung mga department head natin, nakatrabaho niya. Siya yung isang tao na wala kang maririnig na masamang kwento tungkol sa kanya. Wala kang marinig na hindi maganda. Lahat ng kwento, puro magaganda, puro masasaya. At hindi lang siya masayang tao, hindi lang siya nagbigay ng kasiyahan sa marami, kundi siguro ang hindi na-realize ng iba, yung disiplina niya, yung work ethic niya, hindi lang bilang basketballista, hindi lang bilang aktor, kundi pati bilang public servant. 7:30 a.m. may flag raising ceremony po dito. 6:30 a.m. nandito na po siya. Session, ganun din po. Laging maaga, hindi lang on time, laging maaga. Hindi nag-a-absent. Basta kung anong trabaho, gagawin niya. Kung anong katungkulan niya, gagampanan niya. Pag umabsent yun, alam yung may matinding dahilan kung bakit hindi siya nakarating.
maraming politiko, maraming tao na yung gusto ng tao. Maraming tao na hinahangaan. Pero si Tito Yoyong, mahal ng tao. Si Tito Yoyong, mahal ng mga Pasugenyo. At wala siyang magiging kapalit. Laging magiging kasama sa mga alaala ng Pasugenyo, kanyang paglilingkuran, and lahat ng fun-loving memories natin kay Tito Yoyong. Sa buong Martires family, lalo na po kay Tita Tess, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat na for 27 years, sabi niyo minsan, hindi niyo siya nakikita o paggabi niyo na lang siya nakikita dahil sa kanyang dedikasyon sa public service. Maraming salamat sa pagpapahiram kay Tito Yoyong sa lungsod ng Pasig. Tito Yoyong, mahal ka namin. Tito Yoyong, ngayon pa lang, miss na miss ka na namin. Paalam, Tito Yoyong.